Isang simpleng bagay lang 10 piso. Pinilit ibigay ni Tatay Jesus sa isang buntis na nagugutom sa kalsada ng Maynila na hindi niya alam ay si Ivana Alawi na nag-disguise bilang social experiment. Sa ilalim ng matirik na araw, maraming tao ang lumagpas, marami ang umiwas. Pero ang matandang lalaking ito, puspos ng kabutihan, kahit kapos sa buhay, ay inialok ang kanyang tinapay at ang huling 10 pisong barya. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpaiyak kay Ivana, isang patunay na ang pinakamalaking puso ay madalas matagpuan sa mga taong may pinakakaunti. Maraming oras ang lumipas habang sinusubok ang kabutihan ng mga Pilipino. Marami ang hindi man lang lumingon. Hanggang sa dumating si Tatay Jesus, isang matandang lalaking gusgusin pasan ang bigat ng mundo. Hindi niya inisip ang sarili. Inialok niya ang kanyang huling tinapay at barya. Sa likod ng disguise na paluha si Ivana. Dito nagsimula ang kwento ng milagro na patuloy nating aalalahanin, isang simpleng kabutihan na nagbukas ng pintuan sa hindi inaasahang pagbabago. Hindi mapakali si Ivana matapos ang viral na video. Alam niyang hindi sapat ang pasasalamat lang. Kailangan niyang baguhin ang buhay ng taong tumulong sa kanya. Sinimulan ang paghahanap at natuklasan ang masakit na katotohanan. Si Tatay Jesus ay matagal nang nawalay sa pamilya sa Bicol. Naging biktima siya ng kahirapan at karamdaman. Kaya napadpad sa lansangan ng Maynila at naging invisible sa mata ng lipunan sa loob ng maraming taon. Ngunit dahil sa munting 10 piso, ang pangalan ni Tatay Jesus ay muling narinig at bawat hakbang patungo sa kanyang pamilya ay naging simbolo ng pag-asa. Naglakbay ang team patungo sa Matakon, Pulangui, Albay, ang tunay na tahanan ni Tatay Jesus. Sa bawat kilometro, damang-dama ang kaba at pananabik. Nang makarating sila, sinalubong siya ng kanyang pamilya na puno ng emosyon, mga yakap at hikbi na nagpatunay na ang buhay niya ay muling nabigyan ng hustisya. Ang taong noon ay palaboy sa Maynila. Ngayon ay muling niyakap ng kanyang pamilya at ang bawat luha ay patunay ng tagumpay at pagmamahal. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Alam ni Ivana na hindi sapat ang maibalik lang si Tatay Jesus sa pamilya. Ibinigay niya ang bahay at lupa kasama ang puhunan para sa maliit na farm upang masiguro ang pangmatagalang seguridad ni Tatay Jesus. Ang kabuuang tulong ay tinatayang mahigit ₱250,000. Hindi lamang material na regalo, kundi isang simula para sa dignidad at magandang buhay. Ang reaksyon ni Tatay Jesus, pagkagulat at labis na pasasalamat, ay patunay na ang Diyos ay kumikilos sa paraang hindi natin inaasahan. Ang 10 pisong ibinigay niya noon ay naging puhunan ng isang buong buhay na hindi na niya kailangang ipagpalimos. Mas kahanga-hanga ang twist ng kwento. Si Ivana Alawi ay ipinanganak tuwing December 25, araw ng Pasko. At ang taong tinulungan niya ay nagngangalang Jesus. Ang kwento ng 10 piso, bahay, lupa, at tulong kabuhayan ay nagpakita ng misteryo at himala. Sa papalapit na Pasko, mapapaisip ka, nagkataon lang ba ito o isang paraan ng Diyos para ipaalala na ang tunay na milagro ay nagsisimula sa maliit na kabutihan? Ang kwento ni Tatay Jesus ay nagpaalala sa atin ng isa sa pinakamalalalim na aral sa Biblia. A poor man who is close to God is richer than the wealthiest man who is far from God. Proverbs 15:16. Kapag isang homeless man ang nagbigay sa iyo ng huling pera niya, ramdam mo ang bigat at kabutihang dala ng kanyang puso. Napakagrabe ni Tatay Jesus. Isang taong kalye, biktima ng kahirapan, ngunit bukas palad sa pagtulong sa iba. Sa Pilipinas, swerte ang bansa na mayroon tayong mga Pilipinong tulad niya. Bagamat alam natin
na may ilan ding abusado at gahaman. Bukod kay Tatay Jesus, tumatak din sa puso si ang guard na nakasaksi ang kanyang mga salita at paraan ng pakikipag-usap ay punong-puno ng karunungan at kabutihan. Isang paalala na minsan, ang pinakamaliit at simpleng kabutihan ng bawat isa ay nag-iiwan ng pinakamalalim na marka sa buhay ng iba. Ang aral sa kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pusong handang magbigay kahit pa sa sarili. Si Ivana Alawi ay naging instrumento, ngunit ang tunay na bida ay ang busilak na puso ni Tatay Jesus. Ang viral story na ito ay liwanag ngayong Pasko na. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal at malasakit sa kapwa ay palaging mananaig. Habang masayang naninirahan si Tatay Jesus sa kanyang bagong buhay, naway maging inspirasyon ito sa bawat isa na gumawa ng kabutihan. Dahil sa maliit na tulong mo ngayon, pwede kang maging simula ng milagro ng iba. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, i-share mo ito sa kaibigan or pamilya. Ano ang pinakamaliit na kabutihang ginawa mo na nagdala ng malaking pagbabago sa buhay ng iba? I-comment mo sa ibaba. Gustong marinig ang inyong mga kwento.